Magandang umaga po sa ating lahat. Muli ay mag-share po ako ng aking devotion. At of course, una sa lahat ay manalangin muna tayo sa Panginoon. Dakilang Ama, napakabuti mo sa mga pagkakataong pinagkakalob mo sa amin upang kami ay Lord, managana sa iyong mga salita. Lord, prepare our hearts and mind upang ang biyaya ng salita mo ay maranasan ng bawat isa sa amin. Samahan mo po kami sa aming gagawing devotion sa umagang ito. Salamat Lord, kung aming dalain sa pangalan mo Jesus. Amen. So, ang devotion po natin ay magagaling sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 8. So, basahin ko po. Before I read, ang background ng talatang ito ay sumulat si Apostle Paul sa mga taga-Corinthians na tumulong sila, doon sa Judea, sa mga kapatiran doon na naghihirap. Sabi niya dito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Sa Tagalog, sabi niya, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ang observation ko dito, tatlo. First, sinasabi ni Pablo na ang pagbibigay o pagtulong ay dapat kusa at hindi napipilitan. Pangalawa, iniibig ng Diyos ang kusang loob na nagbibigay ng may kagalakan. Pangatlo, na ang Diyos ay nagpapasagana at nagbibigay ng higit sa pangangailangan upang sumagana sa mabubuting gawa. So, yun po ang yung observation ko. And sa application, I want to share 2 points. First point is na may requirement or kailangan na gawin upang pagpalain ng Diyos. Okay? Siyempre, maraming dahilan bakit tayo pagpapalain ng Diyos. First ay ito. Okay? Give what we have decided in our heart to give. So, dapat nagbibigay tayo ng kusa. Dapat hindi tayo napipilitan. Okay? Ano pa? Sabi niya dito, dapat nagbibigay ng may kagalakan. Bakit? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Sabi nga niya dito, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Okay? Kumbaga, pag tumulong tayo, ay no buts, no if, no? Walang other reason bakit tayo tutulong. Hindi yung tutulong sana kaso ganito naman ako, 'di ba? May kadahilanan tayo, meron tayong alibay. So kaya ayaw nating tumulong. Itutulong sana ako kaso meron naman siyang kapatid. Dapat yung mga kapatid niya yung tutulong sa kanya. So, hindi ka pagka ganun, hindi ka makakapagbigay ng may kagalakan kasi may mga iniisip ka pa. Dapat ang isipin natin dito ay itong pangako ng Diyos na kaya niya tayong actually yun yung second point ko na i-discuss. Okay? Sabi niya dito sa second point na i-share ko is na kaya tayo ng Diyos na pasaganain. Okay? Pero syempre yung nauna nating diniscuss, kung tayo ay magbibigay ng may kagalakan or hindi tayo napipilitan. Okay? Galing sa puso yung ating pagtulong.
Hindi dahil sinabi ni ganito kaya mo binigay. No, binigay mo dahil gusto natin. Okay? At nagagalak tayong tumulong. Hindi para sabihin nila na ako ay tumutulong talaga, no? Hindi, no? Ang basis natin bakit tayo tumulong dahil iniibig ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Okay, si Lord yung ating dahilan bakit tayo bibigay. Dahil tayo ay mananampalataya. Naniniwala tayo sa pangako niya na kaya niya tayong pasaganahin kung tayo ay magbigay ng kusang loob at may kagalakan. Okay? Kaya nating panghawakan yun. Kaya nating panampalatayaan yun. Okay? So, we must not forget here that God is the blesser or giver. That in everything that everything comes from Him. Okay? Na lahat ay pag-aari niya. Wala tayong pag-aari. Yung nasa atin ay mga ipinagkatiwala lang yun ng Diyos. Okay? So, yun ang lagi nating alalahanin. Na ang Diyos dito ay blessor. Okay? At ang tao, the people are just the receiver of blessing. Mga tagatanggap lang tayo. Lahat tayo pantay-pantay, kay mayaman o mahirap, tumatanggap lamang tayo lahat. Okay, ng pagpapala galing sa Diyos. At kung gagamitin tayo ng Diyos na mag-share ng blessing, we shall be glad in doing it. So, yun yung cheerful giver. Okay? It's just like yung nanay natin. Diba? Pag binisita natin yung nanay natin, nagbigay siya ng isang kabang bigas. Pero sabi niya, ito sanang 25 kilos lang sana na bigas ang ibibigay ko. Pero ginawa ko ng 50 kilos para bigyan mo rin yung kapatid mo. Parang ganun lang. Okay? Pinadaan lang sa atin yung blessing na ibibigay sa kapatid natin. Mantakin mo yun, parang sino tayo, no? Para gamitin ng Diyos. Pwede naman na diretsong ibigay, pero gusto rin ng Diyos na may makapagbigay tayo, okay, ng may kagalakan. Di ba? Masarap yung feeling pagka tayo ay nakakatulong, no, sa iba. In this verse, we could also interpret that in giving or sharing to others is also an investment. Okay? Parang nag-invest din pala tayo. When we say investment, may interest yun. Okay? Or may kikitain tayo. Okay? Kasi investment siya eh. So, for example, okay, yung pera na hinulog natin sa bangko, bakit tayo nagbabangko? Para, okay, meron tayong savings, may maipon tayo, lumaki yung pera. Kapag kailangan natin, ay meron tayong huhugutin. Okay? Pero don't you know na may risk din ang paglalagay sa bangko ng pera? Di ba? Kasi pwedeng mabankrupt o yung bangko pwedeng mawala or mag-invest ka sa stocks. Paano kung nagkaroon ng problema? So, mawawala yung pera mo. May tendency, okay, na mawala din yung inipon natin. Okay? So, in application, doon sa natutunan natin, imbes na yung pera ay ilagay natin sa bangko, why not gamitin natin yung iba, okay, sa pagtulong natin sa ating kapatid. Investment sa pagtulong tayo mag-invest, okay, hindi sa bangko. Then, anong ibig sabihin nun? So, it shows na there is an increase in our faith. Bakit ka tumulong? Kasi naniniwala akong pagpapalain ako ng Diyos. Kiniklaim ko yung sa verse 8 na binabanggit niya doon na magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Diba? Ano pa? Okay? May ipon na tayo sa langit. Okay? Yun ang maganda doon. May ipon pa tayo sa langit. Ito yung tawag nito, pag-iimpok sa langit. Hindi sa bangko dito, kundi sa langit. Pagka sa langit tayo nag-impok,
or nagbigay ng savings, naglagay ng savings natin, hindi yun mananakaw ni numan, okay? Walang risk involved, okay? Kundi multiplication, okay? At saka, there's more. Wait, there's more. There's more. Ano pa? Okay? Nakatulong ka na, may savings ka sa langit, anong perks nun? May perks din na kasama. Later, pag ikaw nangailangan, may tutulong sa atin, di ba? Alam natin lahat na pag tayo ay may utang ng loob, ay ang hirap bayaran. Actually, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Okay? Pero, alam niyo bang mas maganda nga na hindi kanila kaya bayaran or hindi nila maibalik yung naitulong natin sa kanila? Bakit? Kasi ang Diyos ang magbabalik noon. Sabi niya sa Bible, di ba? Na kapag yung kapatid natin, hindi niya tayo kayang tulungan, later, ang Diyos ang tutulong sa atin. Nangako ang Diyos. So, sampalatayaan natin to na siya ang tutulong sa atin kapag tayo ay nangailangan. Okay? Gaano ba kayaman ng Diyos? Siyempre, meron bang kayang gumilang ng bituin? Kanya yun universe. Okay? Kanya ang mundo. Kayamanan pa lang ng barangay natin, hindi na natin mabilang. Yung buong mundo pa, yung buong universe pa, di ba? Hindi natin na masukat gaano kayaman ng ating Diyos. So, I'm not saying naman na hindi tayo mag-ipon sa bangko. Mag-ipon tayo, pero wag tayo mawili dito sa, nag-iipon kasi may pinaglalaanan kasi ako. Kasi it will ruin our attitude to help others. Diba? Some say, saka na lang pag may sobra, diba? Saka na lang ako tutulong pagka may sobra. But, pero mga kapatid, no, baka yung opportunity na makatulong tayo or makapag-invest tayo ngayon sa langit ay wala na. That time na sinabi mo, kailan pa yun? Kailan ka magkakaroon ng sobra? Okay? So, yun nga ang susi, di ba? Kapag nagbigay tayo, dun tayo pagpapalain. Okay? Yung nag-aantay na pagpapala sa mga nagbibigay ay nang may kagalakan ay hindi natin yun maaantay kung antayin natin na magkaroon tayo ng sobra bago tayo tumulong. Okay? When we start sharing, tendency is that we incline to helping others, and more importantly, we are taking the challenge that God is able to bless us abundantly when we give cheerfully. Okay? It's not a loss when we give, but we gain abundantly because it triggers the key to multiplication. So, yung pagbibigay natin, okay, yun yung susi upang tayo ay pagpalain. So, pag magbigay tayo, make it sure na galing to sa puso natin, nagagalak tayo pagka tayo ay nagbibigay upang ang pagpapala ng Diyos ay mapasa atin. Diba? Sabi din niya sa salita niya, sa ibang verse na kung mapagkakatiwalaan tayo sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan din tayo ng Diyos sa malaking bagay. At kung hindi tayo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, bakit tayo pagkakatiwalaan ng Diyos? Okay? So, maraming salamat po. Nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito. Shall we close in prayer? Lord, napakabuti mo. Salamat po sa aming natutunan sa umagang ito. Naway Lord, bigyan mo po kami ng pagkakataon para po kami ay maging daluyan ng pagpapala. Kami po ay mag-share ng mga pagpapala mo sa aming buhay. At Lord, bigyan mo po kami, O God, ng mga opportunities na ito. At Lord, sa aming
pagtatrabaho sa araw na ito, sa lahat po ng aming gagawin, tinataas namin sa iyo. Samahan mo po kami at Lord, gawin mo kaming pagpapala sa aming mga kapatid, sa aming mga katrabaho. Salamat Lord, kung meron pong may sakit sa amin, dalangin ko po ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Paging Lord, mga nalulumbay, Lord, bigyan mo po sila ng kagalakan. May nangangailangan, Father, provide their needs, O God. Hallelujah. Salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po at magandang umaga po.